So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man, na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest talunan na party list. The biggest is Nabero. Kupal, lumaki ang ulo, kaya nalaos. Wala tuloy bumoto. Diwata, palakpakan sa ulo ang putang inangyari. San Pablo! Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Diwata, mga kahombre ko, ang nag-trending dati ukol sa negosyo nitong Diwata Pares Overload. Naalala nyo naman lahat to, di ba? Totoo naman yun. Kung saay dinadayo ito ng libo-libong mga tao upang makakain. Sa dulo ay nagkaroon ito ng napakaraming issue, mga kahombre ko, kung saay sinasabing lumalaki na po ang ulo nito at yumayabang na. Ito na ang pang-anim na content ni MG kay Diwata. And it's been almost 7 months since the last time na atin tong ikinontent. And in fact, yung last nga is katotohanan sa pagtakbo ni Diwata. Kasi everybody was asking, ano ba to? Paano nangyari na biglang pumasok ito sa politika? And I was very shocked too. At nalaman ko, mga kahombre ko, na sa vendors party list, pang-apat lang po siya sa seat. So in short, wala po siyang seat sa Congress if ever. In short, literal po, mga kahombre ko, na ginagamit at tapos na siyang gamitin. Napiga na siya ng mga taong nasa likod ng vendors party list. And yes, mga kahombre ko, hindi naging maganda as they lost the battle at pang 110 po sila. Not bad. Not bad pa rin, mga kahombre ko, I think. Totoo naman yun. Dahil dito, mga kahombre ko, nagawang maglabas ni Diwata ng kanyang saloobin. Sa pangyayari, sa isang post stating na naiyak na lang ito at saan ba ito nagkulang na nagresulta ng kanyang pagkatalo. Ganito kasi yan, mga kahombre ko. Or Diwata, no? Putang ina mo! Wala ka namang pagkukulang. Ang kulang lang sa'yo as of now, konti pang utak. At syempre, ikaw ay hilaw na hilaw pa pagdating sa politika. Pangatlo, bago ka tumakbo sa politics, you should have made sure first na ikaw ay meron ng napatunayan sa buhay. Alam mo naman paano nagwo-work ang utak ng mga Pilipino, Diwata. Kapag ikaw ay mahirap lang at tatakbo ka sa politika, automatically, tumatakbo ka para magpayaman. Totoo naman yun. Kapag ikaw naman mayaman at tumatakbo ka sa politika, automatically, mga kahombre ko, ang tingin na sa'yo ng mga Pilipino, gahaman at buwaya ka. Shit, bro. Ganon lang yon, Diwata. Kailangan mong ilugar yung sarili mo saan banda. Pero I am 100% sure na yung pinakamaganda mo sanang ilugar pagtatakbo ang politika, yung pangalawa kong nasabi. Which is yung mayaman ka na at may napatunayan ka na sa buhay. Kasi kahit papano, mas respetable naman yon kaysa doon sa una kong nasabi. Holy shit! Ngayon, Diwata, why cry? Malaki naman na ang iyong kinita dito for sure. Hindi ka naman tanga, di ba? Sa negosyo mo nga, naglalagay ka ng tubo. Tama? So, ibig sabihin, negosyante yung utak mo. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung mga ganyang part ng life. So, I'm sure na naglagay ka rin ng tubo para sa sarili mo dito sa bawat galaw mo. So, hindi ka napagod for no reason. I am sure of this. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Diwata, o kaya naman mga kahombre ko, I am really sure of this. So, ngayon, mga kahombre ko,
This drama, hindi mo na to kailangan, Diwata. Because you know deep inside of you na sobrang daming taong galit sa'yo. And now, mapapansin din po natin, no? Na dahil sa kaek-ekan niya na ito, bumagsak din ang iba't ibang mga branches ng kanyang Diwata Pares Overload. And bumagsak ang sales ng Diwata Pares Overload, alam nyo naman siguro kung bakit. Kasi una sa lahat, bumagsak yung fame ni Diwata. Yan yung isa sa mga nakakalungkot na part kapag ang fame idinikit mo sa business. Kasi pag ganyan, magtatrabaho ka na para ang kabayo. Or else, mamamatay ka talaga dyan. Mahirap kasi once na nadali ka o nagkaroon ka ng issue, damay pati negosyo mo. At yan yung nangyari kay Diwata, mga kahombre ko. And that's the sad part. Alam nyo kung bakit? Kasi sumobrang dami po ang galit na galit kay Diwata. From the beginning na kung ano-anong lumabas sa kanya na issue. Tas pangalawa na pumasok siya sa politika without knowing anything about sa politics. Wala po siyang idea, mga kahombre ko. Sure ako dyan. Hindi dahil sa wala siyang pinag-aralan, pero man, I'm sure wala siyang experience or kahit na ano pa man, mga kahombre ko. Bobo! Isa pa, maybe Diwata nalulungkot ka. Kasi ikaw ay napagod, ang dami mong ginawang effort, tas wala rin lang, talo ka rin. Diyan sa part na yan, I will understand you. Pero sure ako, uulitin ko sa inyo mga kahombre ko, na hindi po gagalaw si Diwata kung walang pera. So talagang kaya siya na brainwash kasi binigyan siya niyan. Nalapagan siya niyan. So sure ako mga kahombre ko na yung mga taong nasa likod ni Diwata talagang literal na nabigyan naman itong tao na ito. Fucking shit. Kaya rin umayos-ayos yung buhay niya. Yun yung motibo niya. Nagawang batikusin ni Diwata ang mga netizens na hindi naniniwala sa kanya. Kawawa naman party list mo. Di man lang pumasok sa top 50. Ayan, yabang ka pa. Putang ina nyo. Mga putang ina nyo kayo. Mananatili kang inggitira, sabi ni Diwata. Shit, bro. Huwag ka nang umasang mananalo. Babalik ka din sa ilalim ng tulay. Uy, grabe naman to. My God. So what? So fucking what? Sino ka ba? Ang sagot niya, ina mo. Putang ina mo! Pala, ang laki ng bahay ko. Paano babalik sa tulay? Ikaw magsikap ka para makaahon ka sa kahirapan. Huwag mo akong bantayan dahil mayaman na ako, putang. Putang ina mo! Tingnan mo na lang kalagayan mo sa buhay bago yung ibang tao, putang ina mo! Dito, Diwata, this is a foul game. Kasi una sa lahat, bilang influencer, hindi ka dapat pumapatol sa mga taong galit sa'yo. Understand the social media game. Hindi siya pikunin. Kasi tulad niyan, kung makikita mo, ang pangit din naman nitong comments ng mga netizens, sinasagot mo lang. Pero ikaw yung maha-highlight dito. Iba na yung tunog mo. Ang laki ng bahay ko, paano babalik sa tulay, mayaman na ako. Attack you with full force. Ano ba para kay Diwata ang yaman? Kasi tulad nga ng sabi ni Bob Marley, ano ba ang ibig sabihin ng kayamanan sa'yo? Kasi ang kayamanan sa akin, bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo nasa link. Down below, nakapin. Try mo, meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. I life. Sabi ni Bob Marley yan. And I was very touched nung nakinig ko yung message na yun. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Ano bang kayamanan? Malaking bahay? Madaming kotse? Ano bang kayamanan sa'yo, Diwata? And nakakalungkot lang, no? Na lumaki na talaga yung ulo mo to the point na nakakalimot ka na kung saan ka nang galing. Evil I am, motherfucker. Nakakalungkot naman, mga kahombre ko, yung nangyaring downfall na ito ni Diwata. From being on top, from being at the peak of his career, ngayon, makikita po natin yung slow downfall niya, no? Hype na hype pa mga tao nun sa QC. Naalala ko nung nag-open yung branch nun, ngayon sarado na. Napabayaan niya rin. I think he gave it all, mga kahombre ko, pagdating sa politika. So, nawala na siya sa hulog, then napabayaan na niya yung kanyang negosyo. Shit, bro. Sa pagbigay niya ng lahat, naubos yung kanyang yung kanyang fame. Durog na durog si Diwatang lumabas dito sa sitwasyon na to. And I think, mga kahombre ko, kung hindi niya to ginawa, I think yung hype niya nandiyan pa sana ngayon would be a bit better rather than now.
Kasi ngayon, mga kahombre ko, we are looking at tuyot na Diwata. Wala na to, mga kahombre ko. Ito bilang influencer ko, alam ko na this is the end for him. Totoo naman yun. I think natatakot ako na ganun yung naging tunog niya, na malaki yung bahay ko, bla bla bla, mayaman ako. I don't think na talagang totoong mayaman to. Hindi ganun magsalita ang tunay na may pera. I think the end is very near. And I think it's time for me to go and visit you, Diwata. Para makita ko naman kung masarap talaga ang Diwata Pares Overload mo. Ang question ko sa'yo, Diwata, nasaan na yung mga influencer na nanggatas sa'yo? Sabihin mo lang sa akin, ready ako! Nasaan na yung mga taong nanggatas sa'yo? Mga putang ina nyo kayo. Now, who is there now for you? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo na-build yung sarili mong reputation, YouTube channel mo bagsak, Facebook mo bagsak, kasi hindi mo na-build. Ang binigyan mo ng followers at tinulungan mo ay yung mga taong nanggatas sa'yo. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. And that is very sad. Huwag natin kakalimutan, back in the day, si Diwata po ang puntahan ng mga sikat na vloggers. Huwag niyo kakalimutan yan para sa content. Naaawa din naman ako sa iyo, Diwata. Kasi sa isang banda, tinanggap mo silang lahat eh. Tas yun nga lang, hindi mo nagamit yung sarili mo. Exactly like Sander Ford. Exactly the same, mga kahombre ko. One love. Fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.